Good day mga Kaloti Cake. So welcome back sa ating video ng pagre-restore ng mga motor, ng mga repo sa galing sa casa. So last video nga pala to for this particular unit. Isa itong Eurod and Harry 125. So yun nga, final update lang to para sa motor na to kasi so far so good. Tapos na siya and ready for sale na siya niyan. So recap lang to para sa mga nagawa na natin dito. So let's start sa let's see sa mga gulong. So yung ang gulong nito dun sa first video nakita naman natin na yung gulong niya harap and likod puro kalbo na. So kailangan natin siyang palitan. Ang nilagay natin sa harap is used yung gulong pero makapal pa siya, kaya ito na lang nilagay natin. 78 yung size niya, by 17. Sa likod naman brand new na ano to, pang pantra na gulong. Ang size nito is 2.75 by 17. Yung brand niya is Bulldog. Kaya ayun, nilinis na rin natin yung mga preno natin or preno nito sa harap at saka sa likod para may palagpe-preno yung bagong owner nito. At least hindi siya hindi basta-basta maglalak yung mga gulong niya, kasi alam naman natin kapag sobrang dumi na yung mga preno tapos hindi siya nakagrasa na mabuti or natuyo na yung grasa niya, ayun nga, may times na naglalak yung nagsa-stack up yung mga preno especially sa mga drum brake. Like itong sa harap nito tsaka sa likod para silang drum brake. So ano pa ba? Ito nga, isa pala to, pinalitan natin tong lever ng clutch. Yung kasing nung napansin ko siya nung tinest drive ko, hirap kumagat nung clutch niya, napag-alaman ko na ito palang lever niya iputol. So bumili na lang tayo ng bago para mapalitan siya. Ito namang mga switches niya sa low beam and high beam, left and right turn signals sa horn, starter dito sa ano lang kasi ito, limutan ko na. Tapos dito sa park light and sa headlight, yung mga yan linis ko na. So malinis lang naman, madali lang naman linisin to mga ito. Kailangan talagang or kailangan tanggalin yung dalawang screws dito. Gagamit ka ng Phillips screwdriver. Meron siyang dalawang screws dito. So once na tinanggal mo to or natanggal mo yung dalawang screws na yon, bubuka ito and then makikita mo na yung mga contacts do sa loob. And then pwede mo na siyang linisin. Ano pa ba? Okay, so ito pa pala yung battery nito is dito siya nakapwesto. Ang size ng battery nito is 6.5L. And then move on tayo dito sa manifold niya. Ang problema dito, as you can see, nagtututong-tong dito, nangingitim. Kasi ano to sign ito ng yung o-ring nito dito sa part na to. Yung o-ring niya hindi na nagagawa yung trabaho niya, which is mag-prevent ng singaw. So ang simple lang gagawin doon, papalitan lang yung o-ring. And yung ginamit natin dito is o-ring siya galing sa Skyco. Ano pa ba? Itong upuan niya, same lang, hindi ko na pinalitan. Although meron siyang butas dito na maliit. Pero okay na yun. Yun na lang sigurong next owner niya yung bibili kung gusto niya palitan. And then, itong part na to, nilagyan na lang natin siya ng sticker na carbon fiber design. Dahil meron siyang crack dito. So, kung ginawa natin is, tinikit natin yung crack para din siya nagmo-move. And then nilagyan natin ng sticker para kahit umuulan hindi papasok yung tubig dito. Baka mangalawang pa yung loob.
Ano ba ba? Ayun, aside pala dun sa pagpalit ng o-ring dito, nilinis na natin itong carb. Yung mga jettings niya, nilinis natin mabuti. And then, yung spark plug, nilinis na rin natin siya. And, ayun nga pa ito sa, hold on. Ayun, yun dun sa huli natin yung video, or actually dun sa first video rin, pinakita ko yung yung problema nito sa ilalim ano siya, lakas ng leak dito. So as in talaga sobrang dumi siya before. Ngayon ano na siya, dry na dry and malinis. So ayan. So yung ginawa ko is tinanggal ko to. Ang suspension ko kasi is yung nilagay nila na gasket dito. Most of the time, or hindi naman most of the time, pero may mga instances na pag nagkamali ka na paglalagay hindi naglalapat yung gasket. So ang tendency nun is maglilik siya dito. Ang ginawa natin tinanggal natin to, and yun nga, na-confirm natin na yun nga yung nagiging cause ng leak. Kaya ang gagawin dun is tinanggal natin yung lumang gasket, pati yung mga gasket na nadikit pa dito, tinanggal natin ang blade para malinis siya. Pag nilagay yung bagong gasket, walang nakaharang na lumang gasket. And as you can see, yung gasket na nabili natin is goods. Tinatawag na 00, meaning walang nakalabas na papel dito. Ayan, no? Lapat na lapat siya, or sakto-sakto yung size ng papel ng gasket. Ano pa ba? Ito pala. Itong carrier nito, nakalimutan kong nakatambak lang kasi ito dati, binili ko to noon, nakalimutan ko na kung para saang motor to. Kaya nung nilagay natin dito, hindi siya actually 100% na lapat. So ang kailangan gawin is itong part na to, ginrinder ko. Ayan, nakikita nyo ba? Ginrinder ko siya dito para lang hindi tumama dito sa naka-usli na to, para kung maglalagay kayo ng pangalawang anong tawag dito, shock, hindi nakaharang. Kaya kailangan itong tanggalin, i-grind yan. After ginrinder, pininturahan ng konti, and then magkabilaan naman dito tsaka dito, sakto-sakto naman siya. Ito na talaga naging problema, so kailangan lang ng konting grinder. Ano pa ba? Ayun, ang general kasi nilinis lang talaga tong yung motor. Nung nakita naman natin marami siya, and then marami nga siyang oil dito. Kaya nung kinarwash natin, nilinis na rin natin dito sa baba. Ayan, pati yung ibang mga singit-singit dito nililinis na rin para presentable naman siya. And tapos itong mga gulong, nilagyan natin ng tire block para brand new siya, and brand new din yung itsura niya. Ayan, malinis. So I think yan lang muna yan na para sa motor na to. As I said earlier, ready for sale na. So ipopost na natin to sa marketplace para mabenta na siya, and hopefully mabenta siya kaagad para makakuha tayo ng mga ibang unit na pwede natin i-video para do sa restoration niya before natin sila ibenta. So yan na lang muna. I hope na sumuporta po kayo sa maliit nating channel by finishing the video. Tapos kung hindi pa po kayo nakasubscribe, palambing na lang po ng pag-tap ng subscribe button dyan sa YouTube. Tapos comment na lang kayo if may mga tanong kayo, and possibly i-feature natin siya sa next video natin para masagot. And then ano pa ba? Or I mean sa TikTok pa pala. Sa mga kaibigan natin sa TikTok, palambing din po ng puso, and comment if meron kayong mga questions doon sa may comment section. Sa mga friends natin sa Facebook, ayun,
pa-support na rin po by liking and following yung page natin doon. Maraming salamat mga boss and God bless po sa lahat. Bye-bye.